Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Calma J. Ubahid. Ang pinalakay ng pangkat 12 ay patungkol sa kasaysayan ng tula. Ito nakapaloob ang 7 importanteng panahon. Una ay ang matandang panahon, panahon ng Kastila, panahon ng propaganda at himagsikan, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, panahon ng bagong lipunan at kasalukuyang panahon. Ang pangkat 11 naman ay tinalakay nila ang patungkol sa estruktura ng tula. Dito nakapaloob ang tugma, sukat at tono. Sa tugma, ito ay may 2 uri. Ito ay ang ganap at di ganap. Samantalang sa sukat naman, ito ay may 3 uri. Ito ay ang wawaluhin, lalabing 2 at lalabing 6. Ang pangkat 10 naman ay tinalakay nila ang patungkol sa iba pang uri ng tayutay. Dito nakapaloob ang paguyam, paglipat sa klaw, pagtawag, tanong retorikal, pagpapalit, panaramdam, tambisan, pag-uulit, pagtanggi, salantunay, pangitain, paghahalintulad. Ang pangkat 9 naman ay tinalakay nila ang patungkol sa kahulugan ng nobela, katuturan ng nobela at kasaysayan ng nobela. Sa kasaysayan ng nobela, nakapaloob dito ang panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, panahon ng Republika at kasalukuyang panahon. Ang pangkat 8 naman ay tinalakay nila ang patungkol sa elemento ng nobela. Dito nakapaloob ang tauhan, tagpuan, banghay. Sa banghay nakapaloob ang panimula, pataas na aksyon, kasukdulan, pababang aksyon at resolusyon. Pagkatapos ng banghay, sumunod naman yung pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita at simbolismo. Ang pangkat 7 ay tinalakay nila kung ano ang dula. Ang dula ay pangunahing sangkap o component ng teatro. May mga uri ng dula. Ito ay ang komedya, uri ng panunuyang komedya at maromansang nobela, trahedya, melodrama, tragikomedya, sonnet, parsa at parodya. Ang pangkat 6 naman ay tinalakay nila ang mga elemento ng dula. Dito nakapaloob ang script o nakasulat na dula, gumaganap o aktor, dialogo, tanghalan, taga-direhe, manonood at tema. Sa mga sangkap ng dula naman nakapaloob ang tagpuan, tauhan, kwento ng dula. At sa aspekto ng kwento ng dula naman ay nakapaloob ang dialogo at kilos, banghay, na kung saan sa banghay ay ito ay may mahalagang pangyayari ang eksposisyon, komplikasyon, krisis, pababang aksyon at resolusyon. Ang pangkat 5 naman ay tinalakay nila ang patungkol sa spoken poetry. Narito ang tips sa paggawa ng spoken poetry. Una ay gumamit ng konkretong lengguwahe. Pangalawa, gumamit ng pag-uulit. Pangatlo, gumamit ng rhyme. Pang-apat, gumamit ng sariling salobin. At pang-5, gumamit ng persona. Ang pangkat 4 naman ay tinalakay nila ang pagsulat ng comics. Narito ang mga pangunahing bahagi ng comics. Una ay ang panel, speech balloon, toot balloons, sound effect at caption. May mga hakbang sa pagsulat ng comics. Una ay ang pagbuo ng ideya, pag-unlad ng plot, paglikha ng mga tauhan, pagsulat ng dialogo, pag-aayos ng panel at pagguhit ng comics. Ang pangkat 3 naman ay tinalakay nila ang pagsulat ng story concept. Dito nakapaloob ang paksa, tunggalian, tema, listahan ng mga tauhan, tagpuan at ang buod ng kwento. Ang pangkat 1 at pangkat 2 ay tinalakay nila ang patungkol sa ang poetika at ang konteksto nito. Narito ang gabay na tanong sa pagsulat ng sariling poetika. Una ay ang bakit ka nagsulat? Pangalawa ay ano ang iyong isinusulat? Pangatlo, ano ang katangian ng magandang gawa? At pang-apat, ano ang relasyon ng pagsusulat mo sa lipunan?